May gusto akong itanong sa'yo. Nakapag-scroll ka na sa Facebook o sa TikTok, tapos nakita mo yung mga dati mong kaklase. May graduate na ng college, may teacher na, may engineer, may nurse, may sariling negosyo, may pamilya na. Tapos bigla mong maiisip, ako, ano na nangyari sa buhay ko? Kung naging honest ka sa sarili mo, malamang nararanasan mo rin yan. At alam mo ba, isa ito sa pinakamabigat na dinadala ng mga ALS learners. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil wala silang pangarap, kung hindi dahil pakiramdam nila, nahuhuli na sila sa buhay. Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, sana samahan mo muna ako sa video na ito dahil gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na sana noon pa may nagsabi na rin sa akin. Nung bata pa tayo, parang para-parehong takbo ng buhay natin, di ba? Para-parehong pumapasok, para-parehong may classroom, para-parehong may grade level. Pero pagdating sa totoong buhay, doon mo marirealize na hindi pala para-pareho ang timeline ng bawat isa. May taong nakapagtapos agad, may taong kinailangang huminto, may taong nagtrabaho muna, may taong naging breadwinner, may taong nag-alaga ng magulang, at may mga taong maagang nagkapamilya. May mga tao ding lumaban muna para mabuhay bago makapag-aral ulit. Kaya huwag mo ikumpara ang chapter 3 ng buhay mo sa chapter 12 or 20 ng buhay ng ibang tao. Hindi kayo par-pareho ng kwento. Kapag nakikita mo ang tagumpay ng ibang tao, isang bahagi lang ng buhay niya ang nakikita mo. Hindi mo alam lahat ng pinagdaanan niya at ganun din sila sa'yo. Hindi nila nakikita yung mga gabi-gabing umiiyak ka dahil gusto mong mag-aral pero walang pagkakataon. Hindi nila nakikita yung mga araw na pinili mo magtrabaho kaysa pumasok sa school dahil syempre kailangan ng pamilya. Hindi nila nakikita yung mga panahong ikaw ang sumasalo sa responsibilidad habang ang iba ay nasa classroom. May learner ako nakausap noon. Huminto siya sa pag-aaral nung high school hindi dahil ayaw niya mag-aral, kung hindi dahil siya na lang ang inaasahan ng pamilya niya. Habang ang mga kaibigan niya ay naghahanda para sa graduation, siya naman ay naghahanda para pumasok sa trabaho. Pagkalipas ng mahigit 10 taon, bumalik siya sa ALS. Tanong ko sa kanya, nagsisisi ka ba? Sabi niya, oo sir, pero mas pagsisisihan ko kapag hindi pa rin ako nagsimula ngayon, di ba? Gandang sagot no. Sa panahon ngayon, napakadaling mainggit. Isang scroll lang makikita mo achievements ng iba. Graduation pictures, promotion, picture ng bahay, yung bagong bahay bagong sasakyan, successful business. Pero tandaan mo, ang social media ay highlight reel, hindi documentary. Ipinapakita ng mga tao ang masasayang bahagi lamang ng kwento nila. Kahit ikaw, kahit ako, hindi nila pinapakita yung mga gabing pagod sila, yung gabing umiiyak sila, bigo sa mga ginawa nila, yung mga ganun. Kaya kapag kinumpara mo ang buong buhay mo sa pinakamagandang larawan ng ibang tao, lugi ka. May mga taong 18 years old na nakatapos. May 35, may 45, may 60. Yung graduate namin ngayon, ilang bang taon yun? Parang 58 yung pinaka-edad naming passer. At alam mo yung para-pareho sa kanila? Nakatapos sila. Doon sa diploma, walang nakasulat na special ito kasi bata pa nang natapos. Walang ganun Wala rin nakasulat na mas mababa ang halaga nito dahil matanda nang pumasok. Pareho lang. Ang mahalaga, hindi ka huminto habang may pagkakataon ka pa. Subukan natin mag-isip, 5 taon mula ngayon. Oo, darating pa rin yung 5 years na yun. Hindi yun mapipigilan. Ang tanong, anong gusto mong makita kapag dumating yung 5 years na yan? Yung 5 years, dumating yan. Anong gusto mong makita? Ikaw ba na lagi nagsasabing, sayang, sana nagsimula na ako noon? O ikaw na magsasabing, mabuti na lang hindi ako sumuko? Minsan, ang pinakamagandang araw pagsimula ay kahapon. Pero dahil hindi na natin mababalikan yung kahapon, ang susunod na pinakamagandang araw ay ngayon. May mga nanonood ngayon na iniisip na, Sir, 30 na ako. Sir, 40 na ako. Sir, nakakahiya na. Tatanungin kita, kapag hindi ka nag-aral ngayon, ilang taon ka pagkatapos ng 5 taon? Di ba mas matanda ka ng 5 taon? Kasi madadagdagan ka ng 5 taon eh. Pero kapag nag-aral ka ngayon, ilang taon ka pagkatapos ng 5 taon? Di ba ganun din? Parehas. Madadagdagan ka din ng 5 taon. Pareho lang, di ba, ng edad? Ang pagkakaiba lang, dun sa pumasok ka, di pumasok ka, may natapos ka. Di ba? Nakapag-aral ka. Kesa dun sa tambay ka ng 5 taon, kung ano man ang ginawa mo, yan. Kasi sa ALS, di ba, kung hindi ka nakatapos ng elementary or junior high school, diba? Pwede kang pumasok
sa amin kahit nagtatrabaho ka. Diba? Hindi, ang kaibahan lang sa isang sitwasyon, may natapos ka. Sa isang sitwasyon, wala. Kaya wag mong gawing hadlang ang edad. Mas malaking hadlang ang takot kaysa sa numero ng edad. Ang ALS ay para sa mga taong handang magsimulang muli. Para sa mga taong nagkamali, para sa mga taong nadapa, para sa mga taong huminto, at para sa mga taong gustong bumawi. At alam mo kung ano maganda doon? Hindi ka nag-iisa. Maraming learners ang kaparehas ng kwento mo. Magkakaiba lang kayo ng dahilan. Kaya kung pakiramdam mo na uhuli ka na sa buhay, sana pagkatapos ng videong ito, mabawasan ng kahit kaunti ang dinadala mo. Hindi ko kayang ibalik ang mga taon na lumipas. Hindi ko rin kayang burahin ang mga pagsisisi mo. Pero kaya kitang paalalahanan sa isang bagay, may pagkakataon ka pa. Humihinga ka pa nga eh. Diba? Nangangarap ka pa. At habang may pagkakataon kang magsimula muli, hindi pa tapos ang kwento mo. Kaya sa susunod na makita mo ang tagumpay ng ibang tao, imbes na isipin mong nahuhuli ka na, sabihin mo sa sarili mo, darating din ang araw ko. Hindi man ngayon, pero darating din yun. At kapag dumating ang araw na yon, mas magiging matamis ang tagumpay dahil alam mo pinagpaguran mo ang bawat hakbang. Maraming salamat sa panonood at kung may kakilala kang ALS learner na ang pakiramdam ay nahuhuli na sa buhay, share mo ang video na to sa kanya. Pakasakaling makatulong. So maraming salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na video.